Well, hello mga Bebshi! For today's video ay gusto kong kumain ng mang inasal. Dahil nga naman malayo dito sa amin ng city, kaya naman why not coconut ay gagawa ako ng own version ko ng mang inasal. Uy! Kaya naman ikagad akong pumunta ng market para bumili ng chicken. Syempre naman dahil i-grill natin yan ay dapat nating i-marinate ang ating chicken. Kaya naman ay bumili na ako ng pang-ricados ko para sa aking marination. Arty naman talaga marination, o diba? And then ang binili ko ay sibuyas, luya, kalamansi, oyster sauce at saka aswete para sa aking chicken oil. Pagdating naman namin sa bahay mga Bebshi, ay kaagad ko na itong hinugasan ng manok. Katapos ko namang nahugasan ay hiniwa ko para naman manuot talaga ang ating marinade. Ito na nga ang isasahog ko para sa aking marination. Meron nga pala ako ditong bawang, sibuyas, kalamansi, luya, oyster sauce at saka tanglad or lemongrass. Kaagad ko na din tong binalatan mga Bebsh. At hiniwa ko na din tong kalamansi. Shoutout nga pala sa aking star senders, Ma'am Ophelia Ramos, Ma'am Raquel Martinez Saito, and of course Ma'am Julie Militado Patrimonio. Kaya naman thank you so much mga Bebshi. Sarang heo! Kaya na nga mga Bebshi, dito na ako sa tanglad at dinikdik ko muna ito bago ko siya hiniwa. Purpose naman kasi niyan para lalabas talaga ang kanyang flavor tsaka yung amoy niya. Hiniwa ko na din tong sibuyas, bawang tsaka luya. Ano ba mga Bebshi? Favorite ko din tong inasal na chicken. Pero this time, isa to sa pinaka-special na ginawa ko kasi napakasarap nito mga Bebsh. Tatalunin lang naman ito ang mang inasal. Ay, charot. Ay, uy! At natapos ko ding hiwain ng mga ricados kaya naman mag-start na akong mag-marinate. Naglagay ako ng 1 cup na toyo or soy sauce. Hiniga ko na din ng kalamansi. 5 piraso lang yan. 4 pieces lang pala yung chicken ko mga Bebsh. Maganda kasi pag merong kalamansi ang marinate natin kasi yan ang nagtatanggal ng amoy sa chicken. Pwede din kayong gumamit ng lemon kung meron. Lagay ko na nga din ang bawang sibuyas, ginger, tapos itong tanglad. At naglagay na din ako ng ginagamit naming MSG. Syempre naman, huwag kalimutan ang pepper powder. At isang sachet ng oyster sauce. Tapos ko na nga ilagay lahat ng mga ingredients mga Bebsh, kaya naman i-mix ko na lang to. Para naman magpantay-pantay ang timpla nito sa ating chicken. At syempre naman mga Bebshi, kung meron pa kayong i-add na mga spices, pwede din. Depende na yan sa inyo. Naglagay din ako ng Sprite mga Bebsh. Pwede din naman sugar ang ilagay nyo. So, depende na talaga yan. Pero I recommend Sprite kasi masarap talaga. Nag-a-add din kasi ito ng flavor sa ating marination. Kaya naman, go na go. Ganyan lang naman kadali ang pag-marinate ko mga Bebsh. Minake sure ko lang siya na mababad talaga yung manok sa marinate mixture ko. At this time naman ay gagamit ako ng foil. Dito ko ilagay ang na-marinate ko ng chicken. Pagkatapos ko namang na-transfer ito lahat sa foil, ay kinover ko na din ang gilid kasi ilalagay ko dito ang sabaw ng marinade. Para naman malaman yung mga Bebsh, ang purpose talaga ng foil ay kailangan pa namin niyang i-steam mamaya. Para naman ang minarinate nating chicken ay nakasealed siya gamit ang foil char. At ayan na nga mga Bebsh, na-cover ko na nga siya. Siyempre naman dapat kumiling para merong entertainment. Ay, uy! Kaya naman mga Bebshi, pagkatapos kong na-cover na nga siya sa foil, ay marinate ko siya for 3 hours. Pwede din overnight ang pag-marinate nyo mga Bebshi. And make sure na ilagay nyo siya sa ref. At dahil nga naman hindi nag-under ang ref namin dito sa taas, ay dito ko na sa tindahan ilagay. At dahil nga naman 3 hours pang hihintayin ko mga Bebshi, ay gumawa na din ako ng chicken oil. Sobrang dali lang naman nitong gawin ng chicken oil mga Bebshi. Ang gagamitin mo lang mga Bebshi ay chicken skin. Prito mo lang to hanggang sa lumabas ang oil niya. At pag lumabas ang oil sa chicken skin mo mga Bebshi, ay pwede mo nang i-add ang aswete. Kasi ang aswete ang nagbibigay ng kulay sa chicken oil. At ayan na nga mga Bebshi. Sobrang dali lang palang gawin ng chicken oil. Kaya gumawa na din kayo. After 3 hours na nga mga Bebshi, for namin to i-grill ay in-steam muna namin siya for 3 minutes. Mga Bebshi, kailangan mo muna siyang i-steam for 3 minutes bago ko siya i-grill. To make sure na lutong-luto talagang ating manok at madali lang ang pag-grill natin. Nito lang naman ang itsura niya mga Bebshi pagkatapos sa steam. Lutong-luto na talaga siya. Nag-ready na din ako para i-grill na namin tong manok. Ang uminit na inilagay ko na din ang chicken sa griller. Oh my God, amoy pa lang talaga mga Bebsh, mang inasal na. Sobrang bango niya mga Bebshi, inasal na inasal talaga ang amoy niya. Tapos lalagyan natin yan ng chicken oil, ganun. Lalo mga report ng lalo muna. Madami taas.
guys, and ayan na nga ang ating mang inasal. Ito ang aking mang inasal. Oh, diba? Oh my gosh, ang sarap-sarap. Lagi na tayong kumakain, pero go na, for the go. So, kainan na. Lalagyan ko itong aking rice kasi naman mahilig tayo sa chicken oil. Ayan. Messy with a twist. And dito lalagyan ko tong sausawan ko. Calamansi and sili. Ayan. Hindi natin yan ng sili, mga bebs. Grabe, the best. Kain tayo. Del Monte juice. Yarn. So, ayan mga bells, nabusog na ako. Pero kulang pa, gusto ko mag-rice. rice. Ayan. So, kung gusto niyo malaman ng recipe na to, ilagay ko sa comment section yung recipe ko. And then, thank you so much sa lahat ng nag-comment sa mga videos ko, nag-share. Thank you so much guys. I really appreciate it. Char. Totoo yun. Thank you so much. And it's me, Simply Amore. See you to my next video. Saranghel! This is my chicken inasal recipe. Naglaway na ba ang all? For the go!